Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kita sa aking likuran ang paggamit ng Philippine Coast Guard, particular dito sa BRP Gabriela Silang ng kanilang water cannon. Coast Guards ng Pilipinas at Vietnam nagsagawa ng joint maritime exercises sa West Philippine Sea. VP Sara Duterte muling pinuna ang administrasyon sa hindi anya napopondohan na flood control project sa Davao City. Senate President Chis Escudero bumuelta. May 6 na taon si former President Duterte na solusyonan ang issue. Malakihang bawas presyo sa petrolyo. Asahan sa Martes, August 13. Ex-Comelec Chair Andres Bautista at 3 iba pa naharap sa bribery at money laundering charges sa Amerika. Mga chikiting, kids at heart at celebrity parents nakisaya sa birthday celebration ng Disney character na si Donald Duck. At sa ating balitang showbiz, matapos magpakita ng kabayanihan sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, Gerald Anderson binigyan ng pagkilala ng PCG. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsagawa ng joint maritime exercises ang Coast Guards ng Pilipinas at Vietnam sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, bagamat parehong may pag-aangkin ang dalawang bansa sa bahaging ito ng karagatan, pagpapakita ito na maaari pa ring magkaroon ng ugnayan at pagsasanay ng puwersa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ito mga tagpo sa bahagi ng West Philippine Sea sa kauna-unahang bilateral maritime exercise sa pagitan ng mga Coast Guards ng Pilipinas at Vietnam. Bahagi ng pagkasanay ay ang firefighting drill kung saan kapwa responde ang Philippine at Vietnamese Coast Guard vessels sa kunwaring nasusunog ng mga barko. Kita sa aking likuran ang paggamit ng Philippine Coast Guard, particular dito sa BRP Gabriela Silang ng kanilang water cannon doon sa bahagi na yon ng karagatan matapos nga madaanan ang umano'y may nasusunog na bahagi ng sasakyan pandagat. Nang mapulang sunog at ideklarang fire out, rumesponde helicopter ng PCG para sa aerial surveillance at upang tukuyin ang kinaroroonan ng mga biktima. Saka naman nag-deploy ang PCG at VCG ng inflatable vessel para sagipin ang kunwaring biktima ng sunog. Kita ngayon sa aking likuran ang pagdating ng umaastang biktima ng nangyaring sunog doon sa isang barko na timbre kanina ng helicopter na umiikot sa Himpapawid bilang tanglaw nga sa mga nasa ground na Philippine Coast Guard. At ito ngayon ay nilalapatan na ng paunang lunas na mga tauhan ng Philippine Coast Guard BRP Gabriela Silang. Kabilang ang Vietnam sa mga bansang may claim sa ilang bahagi ng karagatang ito bukod sa Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan. Ngunit iginigiit ng China na parte lahat ito ng South China Sea. Gayunman, ayon sa PCG, patunay ang bilateral exercise na ito na maaaring magtulungan ng mga bansa. Maganda na magkaroon tayo ng at least yung isang direction, no, which is a rules-based na yun ang approach ng Pilipinas. And we hope also that the Vietnam Coast Guard, particularly the Vietnam government, will also do away, no, or follow with the Philippine government in enhancing or following the rules-based approach dito sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, dahil sa bilateral exercise, mapapatibay ang interoperability ng mga bansa sa ASEAN. Nagtapos ang pagkasanay sa passing exercise kung saan sumaludo ang mga tauhan ng Philippine at Vietnamese Coast Guards sa isa't isa, tanda ng malaya at malakas na ugnayan ng dalawang bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
May bagong patutsada na naman si Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Kaugnay ito sa problema ng pagbaha na patunay anya ng mahinang pamumuno. Kasabay nito ay ang hirit na pondohan na ang flood control project sa kanilang baluarte sa Davao City. Magkaiba naman ang reaksyon ni Senator Amy Marcos at Senate President Francis Cheese Escudero sa parinig ni VP Sara. Muling dinepensahan ng kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos ang kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa harap ng mga panibagong buwelta ni VP Sara sa administrasyon. Well, sa palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin ng lahat ng Pilipino. Matapos igiit ni VP Sara na deserve ng mga Pilipino ang mas mahusay na gobyerno. Muling humirit ang bise ngayong Biyernes na gagamitin niya ang kanyang plataporma para ipakita kung paano dapat mamuno. Ito nga, may pitik sa administrasyon. Sa palagay ko, hindi na rin maiiwasan yan ganyan talaga. May areas na pwede talaga tayong mag-improve. Ipinunto ni VP Sara na 2016 pa sa administrasyon ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte ay sinimulan na ang flood control master plan sa kanilang baluarte sa Davao City at dapat na anyang pondohan ito para masimulan ang proyekto. Pwera na lang anya kung may alinlangan dahil sa away politika. May pasaring din siya na hindi dapat cocaine o champagne ang inaatupag ng mga lider. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, nakapagtataka ang mga buwelta ni Sara, lalo na't may 6 na taon si former President Duterte na solusyonan ang mga problemang ito. Mababatid na hindi natapos sa panahon ni Duterte ang master plan sa Davao City at makailang beses rin nalubog sa baha ang lungsod. 1988 pa nagsimula ang pamumuno ng mga Duterte sa Davao City. Ako ayoko nakikipag-away. Gusto ko sana unity forever, pero mukhang wasak na yan Talagang nakakasama ng loob. Bagamat dismayado sa pagguho ng Bongbong Sara tandem, umaasa naman si Senator Amy na maayos din ang lahat. Nananawagan naman si Escudero na tigilan na ang sisihan. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng Office of the Vice President kung nakauwi na ang bise mula sa personal na biyahe sa Germany noong July 25. Sa iba pang balita, nangangailangan ng karagdagang staff ang National Kidney and Transplant Institute matapos sumipa ang bilang ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagbahang dulot ng Bagyong Karina at Habagat. Sa dami ng pasyente, ginawa ng pansamantalang ward ang gymnasium ng ospital kung saan 90% ng mga pasyente ay nagdadialysis. Isang indikasyon ng advanced stage ng naturang sakit. Sa nakalipas na 2 linggo lang, 2 ng pasyente ang nasawi, bunsod ng naturang sakit. Inaasahan na rin ng NKTI ang pagtaas pa ng kaso nito lalo't tag-ulan na. Nagpaalala naman ng DOH sa publiko na nakaranas ng pagbaha na bantayan ang posibleng sintomas nito. Yesterday, we had 28 new patients with severe leptospirosis that came. And that's why we don't have enough wards anymore because we still have to admit all our other patients needing surgery, needing other types of management. We already have this agreement with the Department of Health. I'm sure other hospitals are also going to be in need. Good news mga ka-A2Z, magkakaroon muli ng malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo sa darating na Martes. Sa inilabas na abiso ng Department of Energy, nasa 2 pesos at 30 centavos hanggang 2 pesos at 50 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng gasolina. Halos 2 pesos din hanggang 2 pesos at 10 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at mahigit 2 pesos din ang posibleng menos sa kada litro ng kerosene. Bunsod ang napipintong bawas presyo ng paghina ng ekonomiya ng malalaking bansa. Minaliit ng Transport Coalition na Magnificent 7 ang planong tigil pasadang ilulunsad ng progresibong transport group na Manibela sa susunod na linggo. Ang sagot ng Manibela at ng kaalyadong transport group, alamin sa balitang A2Z ni Ian Maghan.
Luma na ho ang tigil pasada. Hindi na po uso yan. Ang uso, ugnayan sa ating pamahalaan. Minaliit ng grupong Magnificent Seven ang ikakasang 3 araw na tigil pasada ng Kapwa Transport Group na Manibela sa August 14 hanggang 16. Ang Magnificent Seven ay ang 7 grupo ng drivers at operators na nagkasa ng Unity Walk nitong Lunes bilang pagtuligsa sa naging rekomendasyon ng Senado na ipasuspindi muna ang Public Utility Vehicle Modernization o PUVM. Pero matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuloy ang PUVM, ang mga kontrata sa kasulukuyang estilo ng programa sa pangunguna ng Manibela at Piston maglulunsad ng 3 araw na tigil pasada. Bakit tumahantong sa usapin ng strike kung hindi pinakikinggan ng Estado o ng mga negosyante yung kahingian ng kanyang mga manggagawa o ng kanyang mga mamamayan. Buwelta pa ng Manibela at Piston, mali ang pagkakaunawa ng Magnificent Seven sa suspensyong hinihingi ng Senado. Yung Senate Resolution 1096, hindi naman sinasabi doon na tumigil yung mga nag-modernize. Pangalanga mo siyang umintindi. Yung mga nag-o-oppose ng suspension, hindi naman para sa kanila yun. Para dito sa mga unconsolidated pa at maintindihan kung ano yung mga hinaing namin. Kabilang ang Magnificent Seven sa 82% ng mga chopper at operators na tumalima sa PUVM consolidation bago ang deadline noong April 30, habang kabilang naman ang Manibela at Piston sa natitirang 18% na tumangging magpa-consolidate dahil sa isyu ng konsehan sa mga co-op at napakamahal na gastusin sa isang modern jeepney unit. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa kaugnay na balita, plano ng Magnificent Seven na magpadala ng liham kay Senate President Chis Escudero para makipagdialogo sa Senado at magkaroon ng public consultation hinggil sa posibleng suspensyon ng PUVMP. Kasunod gaya ng rekomendasyon ng 22 senador sa Pangulo na suspindihin muna ang programa sa ilalim ng Senate Resolution 1096 nang sa gayoy mapag-aralan pa umano ito. Kabilang sa mga problemang nakasaad doon ay ang bumibunging sistema ng ruta para sa 80% ng nagpa-consolidate ng mga tsuper at operators. Binubuo ang Magnificent Seven ng mga transport group na Pasang Mazda, AltoDAP, CTO, PedroDAP, Stop and Go Transport Coalition, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP at UV Express National Alliance of the Philippines. Gagawa po kami ng formal na liham sa kagalang-galang Pangulong Chis Escudero ng Senado for a dialogue. At umaasa po kami na kami mapagbibigyan upang aming mapag-usapan ng harapan yung mga problema na binabanggit niya dito sa PTMP. Magpapatupad ng tigil operasyon ang Light Rail Transit Line 1 ng 3 weekends ngayong buwan ng Agosto para bigyang daan ng paghahanda sa target opening ng Cavite Extension Phase 1 sa ika-4 na quarter ng taon. Sa abiso ng Light Rail Manila Corporation, magsisimula ang suspension ng operasyon ng tren August 17 hanggang August 18 o next weekend, maging sa August 24 hanggang 25 at sa August 31 hanggang September 1. Walang biyahe ang tren mula Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City all the way sa Baclaran Station. Dahil sa mga panahon na ito, isasaayos ang signaling system, systems operation, demonstration test at iba pang pagsusuri para matiyak ang kaligtasan ng mga bibiyahe. Ayon kay LRMC General Manager Enrico Benipayo, kritikal ang system migration dahil ito ang sisiguro sa kaligtasan ng mga sasakay. Nakikipag-ugnayan naman na ang kumpanya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pagdaragdag ng mga bus sa maaapektuhang mga pasahero. Formal nang naharap sa kasong bribery at money laundering sa Amerika sina dating COMELEC Chairperson Andy Bautista at 3 opisyal ng election tech provider na Smartmatic. Ang akusasyon, nagkaroon di umano ng panunukol kay Bautista sa halagang $1 milyong kaugnay sa paggamit ng voting machines noong 2016 presidential elections. May balitang A to Z si Paul Henson.
Naglabas na ang US Federal Grand Jury sa Florida ng indictment o formal na akusasyon kaugnay sa di umano'y suhulang konektado sa 2016 Philippine elections. Pinangalanan sa indictment si Andres Bautista na chairperson ng Commission on Elections o COMELEC mula 2015 hanggang 2017. Kasama rin sina Roger Piñate Martinez, isang Venezuelan, Jorge Miguel Vasquez, isang US citizen, at Eli Moreno na may Venezuelan at Israeli citizenship. Batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang tatlong dayuhan ay mga opisyal ng election tech provider na Smartmatic. Ayon sa US DOJ, sina Martinez at Vasquez umano ang nagbigay daan para mabayaran ng hindi bababa sa $1 milyong si Bautista kaugnay ng paggamit ng voting machines noong halalan 2016. Nagkaroon umano ng sobrang singil sa bawat unit ng voting machine at pagkatapos ay idinaan ang pera sa money laundering sa mga bank accounts sa Asia, Europa at Amerika. Nahaharap si Bautista sa hanggang 20 years na pagkakakulong sa bawat 3 counts ng international laundering at sa isang count ng conspiracy to commit money laundering. Sa panahon ni Bautista sa COMELEC, iginawad ang $199 million contract sa Smartmatic para sa voting machines sa 2016 elections kung saan nanalo si Rodrigo Duterte. Dati nang itinanggi ni Bautista at ng Smartmatic ang mga paratang. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Nagtala ng bagong personal at national records ang two-time Olympian weightlifter na si Elrin Ando kahit pabigo itong makaakyat ng Olympic podium sa women's 59-kilogram event. Habang tumaas naman ang rankings ni Bianca Pagdanganan at Dottie Ordina sa women's golf event kaya abot kamay pa ang inaasam na Olympic medal. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Two-time Olympian na Philippine record holder pa. Pinahanga ni Elrin Ando ang buong sambayan ng Pilipino nang tapusin nito ang kanyang Olympic campaign sa ika-6 na pwesto laban sa 12 mahuhusay din na weightlifters. Sa snatch round, tagumpay na nabuhat ni Ando ang 100 kilos sa pangalawang attempt pero bigo nang maiangat pa ang 102 kilos sa kanyang last attempt. Grabe naman ang kaba ng lahat pagdating sa clean and jerk round dahil bigo siyang makumpleto ang 130 kilos sa kanyang first 2 attempts. Pero laban hanggang dulo si Ando nang nabuhat niya ito sa huli at ikatlong attempt para sa kabuuang lift na 230 kilos. Ang mga ito na ang bagong Philippine record sa women's weightlifting 59 kg at personal best ni Ando sa clean and jerk mula sa dati niyang 128 kilos at total lift na 230 mula 228 kilos. Hindi hihinto hanggat walang ginto ang focus ngayon ni Ando kaya naman pangako niya sa sarili at sa mga kababayan babawi siya sa Los Angeles Olympics sa 2028. Samantala, on the way to the top ang mga Pinay golfer na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ordina sa women's individual stroke play matapos tumaas ang kanilang mga pwesto sa kompetisyon. Kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto si Pagdanganan, katay ang 5 pang golfers. Habang 4 na pwesto naman ang itinaas ni Ordina mula 40th place, ngayon nasa 36th place na siya. Hinihintay naman na ang pinal na resulta ng golf event. At sasampa na sa weightlifting stage ng Paris Olympics si Vanessa Sarno ngayong Sabado, August 10 sa women's 71 kilo category para sa inaasam na Olympic medal. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Susunod, insidente ng nakawan sa Cubao, Quezon City. Mataas pa kaysa sa ibang MRT stations. Kapulisan, dinagdagan na. At birthday party ni Donald Duck, dinaluhan ng maraming fans. Abangan ang kumpletong ulat ng pagbabalik ng Balitang A to Z. Tatlong kaso ng pagnanakaw ang naitala sa Cubao, Quezon City simula Enero ngayong taon. Higit na mas mataas kumpara sa ibang MRT stations. Dahil dito, nagdagdag na ng mga tauhan ng QCPD Kamuning Police Station. Nagdeploy na rin ng karagdagang puwersa ang SPD at EPD sa mga major thoroughfare bilang bahagi ng pagpapaigting ng seguridad. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sa 2016
Talamak na raw ang kaso ng nakawan sa Cubao sa Quezon City lalo't dagsa ang marami dito dahil sa dami na nagsusulputang komersyo at gateway patungo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Meron talagang mga petty crimes na nangyayari, particularly dito sa MRT, LRT station sa Cubao. Meron tayong mga cases of snatching, may cases din tayo ng theft, pickpockets, At mostly, majority ng sinasabing crimes na nangyayari dyan sa Cubao ay yung pickpocket. 13 kaso ng pagnanakaw ang naitala simula Enero ngayong taon, higit na mas mataas kumpara sa ibang MRT station sa Kamaynilaan. Maliban sa mga mall at tren, puntirya rin daw ng mga masasamang loob sa mga kalsada at footbridges na madalas nakikita sa mga CCTV. Kaya naman nagdagdag ng mga tauhan ng QCPD sa mga kalsada at maging sa mga footbridges sa Cubao. Gayunpaman, hindi pa rin daw ito sapat kaya naman nakikipag-ugnayan na umano ang QCPD sa Department of Public Order and Safety para madagdagan ang kanilang puwersa na magpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Nagdagdag tayo ng 2 police outposts na ito ay minaman ng tig-4 na police 24 hours. Kasama din yung ating mga bike patrollers na umiikot dyan sa vicinity ng mga daanan. Ganito rin ang isinagawa ngayon ng Southern at Eastern Police District. Nagdagdag na rin ng kapulisan sila sa lahat ng area of convergence sa kanilang nasasakupan. To ensure the peace and order situation of the area at makaiwas po tayo sa mga focus crimes na maaaring mangyari sa ating mga taong bayan at nang sa gayon ay ma-maintain natin ang kaayusan at kapayapaan po dito sa ating area. Bagamat mababa naman ang naitatalang krimen sa Eastern Police District, hindi na rin sila nag-atubiling paigtingin palalo ang intact security sa kanilang lugar. Nakalatag ang ating mga mobile force teams and of course aside sa ating mga police station personnel na nandiyan sa substation, then meron tayong mga police assistance desk sa mga MRT stations, and meron tayong mga border control points sa mga boundary ng ating area. Mas tudublehin natin ang security measures natin. So, ang ating mga police, kahit yung mga admin officer, admin personnel natin, they are also conducting patrol operations. Linalabas din natin sila at linalabas natin ang ating mga kapulisan. Paalala din nila sa publiko maging alerto sa lahat ng pagkakataon at maging responsable tuwing nasa kalsada. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mariing pinabulaanan ng National Intelligence Coordinating Agency ang naging paratang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sila ang kumausap sa ilang opisyal ng Philippine National Police para idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso sa International Criminal Court. Sa pahayag na ibinahagi ni NICA Director General Ricardo De Leon, sinabi nitong sinamahan lang umano niya si dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Romeo Karamat Jr. para humingi ng tulong kay Martin Romualdez para maupo bilang susunod na PNP Chief. Kapalit umano ng posisyon ni Karamat ang mga impormasyong hawak ni Karamat patungkol sa extrajudicial killings at drug war. Gayunpaman, iginiit naman ni De Leon na tinanggihan din umano ni Romualdez ang offer ni Karamat dahil tanging si Pangulong Marcos lang umano ang dapat pumili sa susunod na PNP Chief. Iginiit naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers na walang halong pamumulitika ang ikinakasang investigasyon ng Kamara patungkol sa posibleng pagkakaugnay ng POGO sa war on drugs ng Duterte administration. Sa binuong Quad Committee, imbitado sa inquiry sina dating Pangulong Duterte, dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa at dating advisor ni Duterte na si Michael Yang. Nauna nang dumepensa si Bato de la Rosa na bahagi lang daw ito ng planong i-demolish si VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential elections. Bahagi ng maraming kabataan ang Disney. Kaya naman ilang mga bata, kids at heart at celebrity parents nakisaya sa birthday celebration ng Disney character na si Donald Duck. Kung anong sayang hatid ni Donald Duck, panoorin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Oh boy, oh boy, oh boy! It's a quacktastic celebration!
Dahil ang paboritong cartoon character na si Donald Duck ng mga kids at kid at heart nakiselebrate sa kanyang 90th birthday sa SM Mall of Asia ngayong Biyernes, August 8. Sumabay sa saya ang mga chikiting, suot ang kanilang Disney characters. Spotted rin ang ilang celebrity parents kasama ang kanilang cute na mga kids tulad ni Jeff Eigenman, Melissa Ricks at Bettina Carlos na napatrowback rin ng kanyang kabataan. Kwento pa ni Bettina, gusto niyang maibahagi sa kanyang mga kids ang pagkahilig nga raw niya sa Disney. Disney has always been a part of our childhood. Pero yung pinakamasaya siguro would have to be when I was already a mom and I finally got to go to Disneyland with my firstborn, and actually to be able to introduce my favorite shows, my favorite cartoon characters to my kids, na sila na yung nakaka-enjoy, nakakatuwa din na parang it's like second childhood for me. Ano naman kaya ang masasabi ng very cute niyang baby? What's the sound of a duck? Quack, quack, quack. Enjoy na enjoy rin ng mga kids sa games. Hindi rin mawawala ang photo ops. Of course, with the birthday celebrant, Donald Duck. And look, there's more! Sa mga hindi nakakaalam, may family tree rin pala ang ating bida. What a big clan! Sa mga gustong bumisita, bukas ang giant Donald Duck display sa SM Mall of Asia sa Pasay City hanggang August 13. At sa mga nakamiss ng birthday ni Donald Duck today, don't worry dahil may chance pa kayo na ma-meet and greet si Donald for free sa SM Santa Rosa sa August 10 habang August 11 naman sa SM Dasmariñas, Cavite. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Pinoy athlete sa Paris Olympics ginawa ng leaf art patok sa mga netizens. At kapamilya star Gerald Anderson, bakit nakatanggap ng pagkilala mula sa Philippine Coast Guard? Manatiling nakatutok, ito ang Balitang A to Z. Ng Philippine Coast Guard ang kabayanihang ipinamalas ni kapamilya actor Gerald Anderson nung kasagsagan ng Bagyong Karina. Isa si Gerald sa mga celebrity na nanguna sa pag-rescue sa pamilyang natrap noong bumagyo. Sa Instagram post ng Star Magic nitong August 8, makikita ang mga kuhang larawan ng pagbibigay kay Gerald ng Auxiliary Search and Rescue Medal and Ribbon mula sa PCG. Matatandaang nag-viral ang pagtulong ng aktor matapos kumalat ang larawan ng kanyang paglusong sa baha para matulungan ang isang pamilya na trap sa loob ng isang bahay. Kakaiba talaga nga namang espesyal ang pagbibigay pugay ng isang leaf artist sa ilang mga atletang Pilipino na sumabak sa Paris Olympics. Kahanga-hangang iniukit ni MM Dacanay sa mga dahon ang imahe ni na two-time Olympic gold medalist Carlos Caloyulo, pole vaulter EJ Obiena, ang dalawang bronze medalist sa boxing na sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Hangang-hanga naman ang maraming netizens na tsak lalong nagpataas sa pride ng Pilipinas. Mabuhay po ang mga atletang Pilipino. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong weekend ay mula sa TV personality at businessman na si Buddy Valastro. Ayon sa kanya, nakahihigit sa lahat na mapagnilayan ang naging araw mo kasama ang iyong pamilya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!